Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time I'm going to talk about Flip Top 6 Threat versus Apex Isabuhay 2019 Finals. Ito nga pala ay requested ni Al Fernandez. Sabi niya 6 Threat versus Apex Idol. So nandito tayo ngayon. Maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, sumusuporta at walang sawang nakikinig sa akin. Pasensya na kayo guys, hindi ako nakapag-react kasi may pasok tayo. Ganun pa man guys, kung nandito pa rin kayo, sana gusto ko malaman ninyo na na-appreciate ko kayong lahat at nagpapasalamat ko ako kundi dahil sa inyo. Dito tayo tuloy-tuloy dito. Hindi ko alam paano ako napunta sa Flip Top, but thank you so much. And kung meron kayong gustong ipa-react, i-send nyo lang, i-comment nyo lang, tapos hahanapin naman natin yan. Ganun pa man guys, para habaan nyo lang yung pasensya ninyo, hindi ko ina-atake yung mga paborito nyong artist. Nandito lang tayo para sa facts, meaning of message, may patotohanan ba yung sinasabi nila, ano ba yung meaning ng sinasabi nila, at yung mensahe nila doon sa tao na yun. Ganun pa man guys, yeah, sa description nandoon yung account ko guys, yung personal na channel ko, may bago akong labas na kanta, yung paulit-ulit kasama natin doon si Joshua Marie. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer, at the same time I'm a master hypnotherapist, I'm an health master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo, at sana patnubay ng mga kagulang kailangan. Kung di nyo maintindihan, lawakan yung pangunawa ninyo, magdala kayo ng pamilya ninyo para manood kasama ninyo. Ganun pa man guys, hindi to pambata. Tuloy natin guys. 6 Threat versus Apex Isabuhay. Let's get to it. Hey! Nandito na naman ako. Nagbibigay ng mga balak tagilid para tumama sa mga alagang nilalang na. Alright. Ano ka na guys? Advance ko na. Tagalogin ko ang Ahon 10, Day 2, huling laban na ng 2019, Isabuhay 2019 Tournament Finals, Flip Top magingay para sa huling laban na 4 years ago. Isang malaking shoutouts sa lahat ng sumusuporta sa Filipino hip-hop, sa Filipino battle rap, pero Filipino hip-hop pa rin. Shoutout kay Enigma. Rest in peace, Lil Jon. Stay strong, Looney. Para sa inyo to. At sa kanan ko, Valenzuela represent para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Apex. Wow! Merry Christmas! Mag-enjoy lang tayo lahat, mga tol. Ano pinagbago na Apex? At sa kaliwa naman, galing pang Davao City para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay 6 Threat. Hindi ko maiingat. Nanalo ng coin toss si 6 Threat. Nanalo ng coin toss si 6 Threat. Pinili niya mauna si Apex. Tig 40 para dapat siya manghurado. Isabuhay Tournament 2019 Finals. Unang banat, pakinggan natin, Apex. Yo! So ito pala yung laban na naging champion si 6 Threat. Okay. Pangalan niya, 6 Threat. Ang angas, di ba? Bisaya kasi siya. At yun yung address nila. Gago talaga. 6 Threat, putang ina. Ano nangyari sa unang 5? Bumalik ba? Umalis na? Ano sagot? Putragis ka! Husky? Acer? G-Clown? 6 Threat? Parang imposible na mission. Ano to? Isabuhay 2019 Probinsyano Edition? Wow. Tunay na pangalan niya, Fluvert. Fluvert Floy. Stupid boy. Dahil kay Sak, na master niya na yung tutor foil. Pinapausukan habang tinuturuan. Hindi siya ginugulangan, pero ginugulungan. Sa lupit mag-construct, lahat kinikilabutan. Manang-mana kay Sak, magaling sa pwestuhan. Puki ng ina neto ni Fluvert Floy, may talento. Teacher's pet pag in-interpret, spoiled sa maestro. Fluvert, Eh di
pag binaliktad mo yan. Nasabi ko na ba kung sino nag-request nito? Si Al Fernandez. Try natin. Bird flu. Eto ba yung manok nyo? Hayop sa hairdo. Ninakaw mo na nga yung hairstyle ni Target, di ka mala nag-thank you. Mananalo to sa akin? Says who? Paano to mananalo? Yung mata neto mag-MU, tapos yung butas ng ilong niya nag-LQ. Di ko malaman kung polar opposite. Siguro nung nilikha to ng Diyos, pinindot na lang niya yung autopic. Okay. May tulog daw ako kay Sixth Street. Oo, sa sobrang boring, nagkaroon nga ako ng stiff neck. Kunwari gifted, gusto ng gift check. Sobrang witty, mukha ng wheat bread. Sobrang cheesy, mukha ka ng quick melt. Yung pisngi, fishnet, yung ngiti niya tinted, pumupogi lang to pag yung picture may vignette. Okay. Ano nangyayari? Nasaan yung nagsabi ng B stays high? Biglang naging Flubert ng ina K, thanks, bye. Yung battle rap daw, effortless na sa kanya. Pero aanin mo yung record na maganda kung wala ka namang na-record na kanta. Eto ba'y champion nyo? Matitira mo yung merch, music video, pati yung album ko. Ikaw matitira lang kita sa photo album mo. Sabi sa kanila dati sa holding area, okay, 3 songs mga repa. Sabi ni Sixth Street sa organizer, sir, pwede bang 3 rounds a cappella? Sabi niya kay Lanceta, anong bago sa disenyo? Kung yung disenyo, pare disenyo. Eh kung isinga mo na lang kaya yan para masabi mo ng diretso. Okay. Ano yon? Yung grabe? Pwede kong gawing gravy? Tapos yung gravy, pwede kong gawing Gary V? Ang ganda ng pagkaka-line mark doon. Ang ganda ng pagkakagamit ng pass battle kasi pinakita ni Apex dito yung kahusayan niya sa sa pagkilatis ng mga words na sinasabi ng kalaban niyang artist. Kaya wag mong masabi-sabi sa akin na parehas tayo ng porte. Kasi pag naglaro ka ng salita, parang yung ilong mo may 11. Tirador ng timog, sino tinakot mo, pre? Magmumukha ka lang patapon sa pambato ng norte. Okay. Ahon 10 game! Babanta to kay Joker pa! May Joker ka! Kung puro bars lang dala mo, game over na! Maganda pinakita ni Apex but sa tingin ko hindi masyadong tawag dito. Walang masyadong tumatak na linya sa Apex doon. Although direkta yung mga ibang mga sinasabi niya, kaya lang sa tingin ko merong recipe na kailangan pang idagdag doon para mapakita talaga na define yung atake na yun. Even though maganda yung pagkaka-deliver, maganda yung very anticipated at saka very common at generic nung ginawa ni Apex. Pero dahil nga napakaganda ng delivery at performance, nakakadagdag din talaga yon kasi iba talaga pag meron ka na talagang experience. Tuloy natin. Game! Simulan natin sa question. Mark, kadyente di pa yung kaniyang pangalan? When no question, Mark, na nakaabot ka ng finals, kaya ating palakpakan. Kung yung question mark mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanib sa tawanan, was question mark ko rin ay simbolo, pero ito'y karit ni kamatayan. Ano, game? Question mark ni Joker. Alam ko si Riddler yun Parang si Riddler kasi siya yung merong mga question mark nagbibigay siya ng mga katanungan sa Batman. Hindi si Joker yun Pero make sense pa rin. Tuloy natin. Mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanib sa tawanan, was question mark ko rin ay simbolo, pero ito'y karit ni kamatayan. Ano, game? Okay. Ganda ka intro
Dalawa na lang tayo sa isa buhay. Pagkat parehas ng bugbog nagpaluhod. Kwento ng panalo mo sa isa buhay, malugod kong binuod. Tatlong sunod mo na W, mauudlot na palubog. Pagkat sa WWW, ako yung tutuldok sa kasunod. Ganda rin yun, www, tutuldok kasi World Wide Web yung nakalagay dun eh. Yung sa pag nagtatype ka kung saan ka pupunta na website. May tuldok na, ibig sabihin lahat ng panalo mo matutuldo ako na, which is okay. Anticipated, pero maganda pa rin para mapasok mo yun sa pagkakasunod-sunod. Kasi ang ganda ng pagkakasetup eh, tumugma doon sa pagkakapanalo ng 6 thread. Okay pa rin. Sa doyong sasaksak sa akin sa dulo, well, open your eyes, ika nga ni Macklemore. Bracket of death, ako lang buhay. Yung bracket na kinutsa mo lang before. Mula kay Rudik, Lanceta, Poison, lahat binangga, walang minor. Di na ko titiklop sa patalim, nilagpasan ko yung Gregor! Yung Gregor, Tirador! Gregor si ano, di ba si Poison 13 yan? Tuloy natin. Oo, Tirador! Kada bangko'y nakamamatay. Sabi mo, champion ka na, di ba? Sige, upo ka lang sa trono. Sabi ko, bangko'y nakamamatay, ito'y silya elektrika. Sige, upo ka lang sa trono! Pero speaking of trono, let's rewind 2017 isa buhay. Di ko sinasabing may luto doon. Pero kita naman sa video, sino nakain puta, si Pukuda, ginawa ko lang pok-pok noon. Pok-pok? Puta? Nakain? Nag-guess nyo ba yung coach ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sana nagmomot-mot ngayon! Kung nakaraos lang ako sa umpisa, wala nagmamot-mot ngayon, wala nag-hotel ngayon. Pero yung mot-mot, si ano rin yun, si Mot, diba? Kasi yung idea kasi sa Manila, kasi may tawag, nagmamot-mot ba kayo? Pag nagmamot-mot, nagmamotel kayo. Parang gano'n. Yeah. Kung nakaraos na siya sa umpisa, wala na sana nagmamot-mot ngayon. Ibig sabihin kasi, tapos na eh, nakaraos na siya, diba? Yung gano'n yun eh. Wala na sana, ganda ng pagkaagawan. Nabal si 6 ay, si Apex pala. Ina! Pero di ako kasing yabang mo, na ultimo fan pinag-aantay nito. Naging fan mo rin naman ako dati, di ako mapagbalat kayo. Pero para tawagin akong stan na fan, abay sobrang hangin mo naman. Pero di ako aaray huwag kang masyado mahangin dyan. Lennon, tandaan mong isang fan lang din ang papatay sa'yo. Oo, mahangin. Pag sinat nyo to ng 100 times, yung reply niya 100K. Saktong malaki pa tong ulo, ngayon mo ibigay yung 100K. Mula kay Tats, 4 na sunod kong panalo. Di lang basta corning hype. May bala pa tong Tirador. Idadagdag pa to tonight. 4 na patay. Oo, 4 na po. 4 gets agad yung punto right na dumagdag ka sa 44 na magtapos sa 45. Meron yung 44, 45 kasi maganda rin yun kasi alam ko yung may mga sundalo na namatay, di ba yung 44 na mga sundalo, tapos nagtapos sa 45, parang kinabit niya lang doon. Hindi ko alam kung tama ako, i-search nyo nga guys. Kasi parang nagiging familiar ako sa mga sinasabi ng 6 ayon sa mga balitang nangyayari din. Na magtapos sa 45, para wala akong balak magpatawa. Seryoso lang handa. Seryoso ang kathak ng sa seryoso magtanda. Suspendido Apex Summit. Ngayong seryoso ang banta. Tangina. Kala mo di kita aabutan sa tournament na to? Aba, kulang yan tansya mo please. Tino nyo, o gulat pa yata, nag-miss. Tulang ang ulam na sinuka kaya panis. Tara sabay nating tingnan na paglubog ng haring araw. Ngayong inabutan ka na ng 6. Kaya, tangina. Big props dun ng ngayon nabutan ka ng 6. Dito sa Amerika guys, alas 8 bumababa yung araw eh. Alas 8 bago lumubog yung araw, alas 8 ng gabi. Kaya alas 8 ng gabi, alas 7 pa rin, may ilaw pa rin hapon, maliwanag pa sa labas. Sa Pilipinas siguro 6 PM. Kasi alam ko wala sa inyong daylight saving, di ba? Tunayin natin. At bago ka makapag-rebat ng mga sulat mong rebat, yung mga gimmick mo noon, pag-usapan natin si Boslos, Haring Araw, doon natin to ituon. Sama natin yung idol kita at fan mo ako, sige lang gamitin mong tugon, di ba? Magaling ka mag-rebat, pues mag-rebat ka ng hindi tungkol doon.
Sa tingin ko, nakuha ni Sixth Threat kagad yung first round kasi hindi lang basta ma-intensity at maganda yung delivery, meron siyang factual na binibigay doon. At ang hirap nun, i-disregard. Parang pag sinabing i-disregard, yung parang wag pansinin. Tingnan natin. Lupit talaga ni Flovert. Grabe naman. Pag hinimay ko bara mo, parang binuklat ko yung puwet ni Harty Dabam. Kala mo to, madaming alam. Kita niya naman, itsura pa lang, partida pa yan. Pag ako nagpatawa, pahirapan. Sabi niya kay Poison 13, isa daw siyang barakuda. Isda ka pala? Kala ko nung una, laman lupa. Kamukha mo si Magikarp. Pero hindi ka magiging Gyarados kasi wala kang Dragon Heart. Ganito itsura pag tinanggalan mo ng ilong si Alucard. Pag ako nanlait, may halong art. Complete package laban sa... Ano to? Add to cart? Barakuda daw siya. Hoy isda. Hindi ka barakuda. Koi fish ka. Nag-away sila ni Harlem. Noon, doon sa Alimol. Buti na lang si Sixth Threat mabait. Sabi niya, fish tayo, tol. Kaya hanga ako dyan eh. Iba yan. Kasi nga, fish threat is the man. Fish threat is the man. Ang dami mong kuto. Ang makumpara dito para sa aking insulto. Pag ito nagbanta, nakakaantig ng puso. Pag ako nagbanta, warning shot sa ulo. Flovert, huwag kang magmagaling. Hindi mo ko masisindak kahit may hawak kang patalim. Ika-anim na banta, doon pa lang wala nang dating. Dahil kung umabot na ng pang-anim, para ka na rin umamin na wala ka talagang gagawin. Facts! Pang-anim na banta. Pag naka-anim na banta ka na, puro ka lang talaga banta. Wala kang ginagawa talaga. Nabaril si Sixth Threat doon. Shit, nabaril si Sixth Threat ng facts. Ganda nun. Pagkatapos ng laban yung bangkay neto, diretsong naiya. Nakasuot ng A to C na t-shirt para meron ka memorabilia. Ako si Bato Cypex, galing Metro Manila. Hihiwain ko si Six at lalagay ko sa kahon parang regular pizza. Okay. Dito ka na magtatapos, uuwi ka nakatoga. Tapos ng orientation, di ka na makakaporma. Pag nabuisit na sobra, yung kamao ko, nagiging cobra. Malakas tong mangotong parang pulis patola na nagtanim ng droga para makamit yung kota. Barakuda. Sabi niya, wala na mas tutugma pa sa ika-anim ang kampyon sa ika-anim na kampyon. Ang ganda na yung sinabi ni Apex kaso parang nawala ng sense yun kasi parang sinasabi niya lang kung anong klase ng tao siya. Tapos sinasabi niya lang kay Sixth Threat. Pero parang isa lang akong nangungutong na ganito. It's just a statement. Kailangan mo talaga dito. Yung statement kasi yung parang nagsabi ka lang nung nararamdaman mo. Pero wala kang patama doon sa kalaban mo. 'Di ba? Parang yung pinaka-the best example na parang anong masasabi mo tungkol sa akin kasi kilala ko kung ano sa sarili ko. 'Di ba? Parang statement kasi 'yun. Parang pag nagtanong ka ng ganun, parang wala siyang sense sa akin kasi paano ko sasagutin yung tanong mo kung kilala mo naman pala yung sarili mo. So sinabi nito yung Sixth Threat akong para ako nangungutong na ganito, statement 'yun. Parang sinasabi niya lang kung anong klase siyang tao tapos hindi ko makita kung anong atake doon kay Sixth Threat aside from isa kang barakuda. Ang ganun. So para sa akin walang punchline na maayos. Tuloy. Anet, grabe naman, Chong. Paano hindi magtutugma isang salita lang yung pinalitan dun? Alam nyo kung anong tumutugma sa ika-anim na kampyon? Sa akin na lang yun! Kala mo to, matigas na buto. Matapang kuno. Ang dami mo nang nauto kahit hindi ka pa handang makipagbasagan ng bungo. Pumunta ka dito sa pag-aakalang ikaw na'y hahawak ng sulo. Ang hindi mo alam may halimaw na kailangang alayan ng dugo. O, diba? Panay palakpak ng mga Okay. Second na, tignan natin, bigay natin kay Sixth Threat natin. sumugal sa'yo sa mga pilit mo na hirit.
paano mas sikat ka eh? Noon, ngayon iba na yung hangin na naihip. Yung mga nagsasabing mananalo to sa akin, halatang ngayon lang ulit nakabili ng ticket. Kasi ano bang... Kasi ano bang... Well, see. Bars yun, putang. Ano yun. Bars! Kasi ang laking patama at insulto yun kay Apex kasi sinasabi niya rito, yung mga tao na masabi mananalo sa akin to, syempre nakaka-windang din yun kasi ngayon na nakabili ng ticket. Parang sinabi doon ang dami meaning din sa sinabi ni yung facts doon, karamihan doon sa mga audience, hindi ngayon nang nakabili ulit ng ticket. Yung meaning na sinasabi niya, ang daming meaning, parang sinasabi niya kay Apex na ano ka na, parang iba na panahon ngayon, marami nang masyado magagaling, late ka nang dumating. Yun yung meaning na, parang pwede niyang sabihin na, basta marami siyang meaning, pwede sabihin na huli ka na sa balita, meron na malalakas ngayon. O yung style mo, masyado nang downgraded. Diba? Iba na yung upgraded na mga tao ngayon, mga style ngayon, upgraded na rin. Ang daming meaning nun. Kaya, ang laking bagay nung ginawa doon, napakalaking burst nung ginawa ni Apex. Kasi ano bang bago sa sasabihin mo? Wala! Para kasi balakid, alam na namin sasabihin mo. Wala! Gawain ito, manalait itsura, nanay, sota. Ganun lagi yung trip mo, boy. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Sino ka? Si keyboard stop. Alam mo, bago kita pakitaan, magpakita ka naman ng bago. Tingin mo sa akin na rookie, pues pinapakitaan ka ng bago. Sabi niya, Rookie, bago, good job. sabi niya kay Acer, nag-tour siya sa gitna ng Masbate, naging masturbate yung resulta. Bars. Kaso anong kinalaman ng pagmamasturbate sa pagtutur niya? Alam mo, okay na sana eh. Ganda ng storya, sarap ng kwento, yung feeling na makakabaon na, yung akala mo makakatira sa Jakul lang napunta. Pero di, mas malala yung ginawa sa bandang huli ng puta. Tuwang-tuwa yung mga bakla nung sinabi niyang, namnamin niyo muna. Tangina. Fuck. Yun! Umaasa ka lang sa cheap crowd reaction ng live, kaya feeling heavy gut sa pics. Pero pag sinukat nyo sa replay, wex naman, panis, di mo kaya sa teknikalan repa. Sa aking delicads ka please, ako'y Lebron, Miami Days. At repa, di mo kayang mag-technical sa 6. Paano nadadaan lang sa sigaw? Pero kung usapang bara, walang puntong kritisismo sa purong lirisismo. Paano yung utak di makaya? At kung akalang madadaan mo ako sa delivery, lasapin mo na lang tong halik ng karma. Walang patutunguhan yung delivery pagtapos ko tong burahin sa mapa. Kaya mas Bars din yun na sinasabi niya, walang patutunguhan tong delivery pag burahin to sa masa. Kasi yung delivery walang mapupuntahan eh. Pag yung mismong tao na patutunguhan o pupuntahan ng delivery na yun, wala na. Hindi mo na makita, hindi mo na mahanap. Kaya big props din doon. Nabombahan si Apex. Batay si Apex. pili na lang maging joker. Kayo napapa-haha sa bawat salita niya. Mabababaw na isip na lulunod. Panay haha pag sana nagpakara. Magpaka-joker ka ng joker. Haha, ang galing maghaha. Magpatawa ka na lang ng patawa. Heath Ledger, haha. Wak pa din sa bara. Tangina. Pero hindi lang pagiging joker. Pati Rebuttal King, minsan niyang sinabi na siya yung tunay ng palihim. Pero naging number 2 ka lang kay Deno sa rebat, kay Sinyo sa pagiging joker, sa titulo ikay nabitin. Maiyahalin tulad sa torneo, sa isa buhay abadirin. Kasi nung sinabi mo ikay magcha-champion, alam mong nakatakda ka lang na pangalawa sa tunay na magiging. Kaya ako na yung minsan lang magpatawa, bihira lang. So may tinatawag na kasi na behavior pattern. Pag sinabi kasi behavior pattern, kung ano lang yung palagi mong nakakamit, yun lang yung destino para sa'yo. Kasi sa totoo lang, kung ano lang yung kaya mong ibigay, yun lang lagi yung limit mo. So, kailangan to be able na malampasan mo at maging champion ka, yung behavior mo, kailangan mong dagdagan. Kung masipag ka dito ng 50 times, siguro kailangan mo maging 100 times na masipag para maabot mo yung goal mo, para hindi ka maging mediocre. Para hindi ka laging second place. Kasi kung palaging second yung nakukuha mo, ibig sabihin may something is wrong. May mali sa behavior na ginagawa mo, sa actions na ginagawa mo, sa decision na ginagawa mo. Kailangan mo mag-take ng risk, kailangan mong ibigay yung 100% mo para to be able na magbago yung bawat decision mo at yung kung saan ka pupunta. Tuloy natin. Lang kung sumigaw, di ko na-applyan sa handa ko. Mahinahon man to kung bumanat, inaantay naman ng tao. Pwede rin tong mercy killing, pinapatay ka ng kalmado.
Sa tingin ko sa second round, nakuha na naman ng 6th threat. So, sa tingin ko, landslide yung nangyari. Big props naman kay Apex, kaya lang I think hindi pa siya masyadong hubog dito sa Apex. Alam ko matagal na si Apex sa pero pakiramdam ko, confident lang siya sa delivery at sa ginagawa niyang mga lyrics, pero yung parang hanapin talaga paano makuha yung bara na para sa kanya, hinahanap pa ni Apex, which is understandable naman yun kasi kailan lang naman si Apex nag-start kasabayan niya lang sila Balakid, mga bata pa sila, nakita ko na bata pa sila nung nagpe-perform sila sa basketball ko sila napanood ko si Smaglas. Sa tingin ko nakalaban ko na si Smaglas sa stage siguro isang beses sa rap battle sa Tondo. Tapos siguro si Smaglas nakita ko na, si Damsa nakita ko na, si Sayad, si ano pa ba, si Abra, tapos si Balakid. Doon yun sa mayroong yung siguro 2012, 2013 yata, 11 nung lumabas tong mga to. Kaya naalala ko na yun. Si Japorms din nakita ko. Tuloy natin. Si Aklas din. Napanood ko lahat ng unang mga laban nila. So, I'm pretty sure na noong mga panahon na yun, sa tingin ko much better sila ngayon. Siyempre, hindi naman ganun gradually yung improvement makikita, pero hindi kagad yung ganun kabilis. Unless talagang nagsunod ka ng kilay, nag-aral ka. Kasi yung to be able na ma-comprehend mo paano talaga gumawa ng bara na para sa'yo at lehitimong para sa'yo lang. Makikita mo yung talagang para sa'yo. Mahirap yun hanapin talaga Para kang nag-doktor doon Para kang nag-aral ng PhD doon Diba? Kaya mahirap din talaga especially pag ang sulat mo para lumaban hindi naman arawan. Kumbaga ilang beses lang ba sila lumalaban sa isang taon? 2, 1. So yung technical na pagsulat nila para nahasa yung galing nila sa pagbabattle rap, may proseso talaga, ang tagal. Tuloy natin. Kaya naiintindihan ko kung hindi man ganun ka-sharp, kaganda yung mga sulat kagad ni Apex. Siguro hindi pa niya naaral dahil nga busy rin siguro, 'di ba? Trabaho, pamilya, merong priority, ganun. Nakita ko naman yung puso ni 6th Threat tsaka nakita ko yung definition yung pagkakasulat niya. Mas defined, mas orchestrated, mas may bigat, mas solid doon. Very creative, well-packed talaga. Tuloy natin. Hindi ko sinasabing hindi ganun si Apex, kaya lang may kulang lang talaga sa recipe niya. Tuloy natin. Yo! Guys, hindi ko ina-attack sa Apex baka may magalit na naman sa akin guys Dito makikita nyo naman Sa tingin ko, first and second round nakuha na ng 6th Threat, yung third round bonus na lang sa akin yun. Tuloy natin. Round 3! Personala na! Wala nang integrity! Yung nanay mong bisakol na may STD, putang ina, pinanganak ka sa tabi ng LPG. Yung tatay mo naman, yung tunay na MVP. Pagkatapos kang iluwal, nagpaka-Jansina kasi you can't see me. Tinarantado ka dong? Payag ka nun? Yung babay, imbis na paganyan, paganon? Okay din yun. Buti hindi ka nag-suicide, tol. Tangina, inabando na, parang Uniwide Mall. Huli niyang laban, sabi niya, well, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Wow, nakakahiya naman. Boruto, ikaw ba yan? Rasengan naman dyan, kahit isa lang. No retreat, no surrender. Yan ang motto neto ni Mr. Call Center. Pero kung ako sa'yo, maglaro ka na lang ng ML. Ikaw yung tamod ni Looney na hindi umabot ng Excel. Kitang-kita. Isa tong malaking partida. Kahit maging Team Davao to labas sa Team Manila, ako lang mag-isa, pila-pila, gagawin kong pika-pika. Tatalunin mo ako? Di nga. Cowboy, yiha, yiha. Pangalan ng grupo niya, 3 digits. Parang TF nila. Makakatulong niya sa lyrics pag may laban, kadiri, di ba? Real talk, kadiri to death. Bebuti nga. Pag marami ka pang kulang, tinetext mo sila. Minsan nagmi-miss call pa.
Puta, fake MC ka. Tinatawagan yung 3 digits parang 911 pag emergency na. Okay. Mga bars na ito, panapos. Na while just snap. Tupok buong Marbeles sa aking pag-alatanos. Yung Maribeles, ginawa niyang Marbeles, abayos. Ngayon ipaparanas ko sa'yo kung paano si Thanos mabadrip. Total gusto mong bumalik yung Apex na lumampasok kay Blacksmith. Tutusukin ko yung mga mata mo ng chopstick. Tapos bubunutin ko isa-isa yung mga ngipin mo ng vice grip. Para ako psychic. Alam ko yung ginagawa mo na tactic. Kaya paano ka tatapat sa mga tulad kong hybrid na kahit may mang distract kasing kalmado ni Brad Pitt. Okay. Nung alam niya nang ako makakalaban, naging kabado, nagpanik, dinig masyado, yung heartbeat. Akala mo napatay niya yung aso ni John Wick. Hoy, Marlon fanatic. Dinaya niyo daw si Rudik sa Davao yung pagkatalo niya matik. Para ka si Lebron sa home court nung naglaro kami Magic. Okay. Kita mo na, kaya ko mag-multi nang walang humpay. Maliit na bagay, pero susi sa tagumpay. Okay. Kaya mag-practice kapag para sa susunod, mapakitaan mo na magandang rhyme scheme yung mga nanonood. Pag naghain yung tunay na artist, lahat nabubusog. Bawat suntok parang stylist kasi nanunuot. Halata na Sana guys, masuri ninyo yung sinasabi ko na lahat ng mga sinasabi ni Apex is statement yan. Yung tipong kahit sino yung nandiyan sa harap. Kasi merong idea din yung mga ibang artist na pag, o yung sinasabi mo generic. Pero iba yung kasi yung generic pwedeng itira kahit kanino. Pero yung sinasabi lang yung kakayanan mo, yung level mo, yung kahusayan mo, yun statement yun. Kasi wala nang question dun eh. Pwede mo namang sabihin kahit ano tungkol sa sarili mo eh. So magkaiba yung generic, iba rin yung statement. So hanapin nyo lang kahit naman i-google ninyo, makikita nyo. So yung karamihan na sinasabi ni Apex dito, puro statement lang. Kanya kung kanino hinango yung tarima. Pero masyado pang mahina. Kupal! Akala mo may tira. Kayo na yung next na Looney. O next generation. Sige, kayo na yung bida. Basta ako si Apex. Ang unang Apex. Champion sa lahat ng liga! Okay? Pag ako may inasikaso, parang inutusan ni Miss Michin maglampaso. Ngayon sabihin mo sa mga tao kung sino malinis magtrabaho. Okay. Maganda yung mga statement at yung mga pang-call out ni Apex, but it's not enough. Makikita mo yung difference. Hanggang ngayon, nangingibabaw pa rin yung second round ni 6th Threat. Tingnan natin yung third round ni 6th Threat. Kung gusto niyo talaga ng maayos, panoorin niyo si Sin City, guys. Nung una kong napanood yun, talagang magaling talaga si Sin City. Makita mo talaga paano talaga ginagawa yung talaga. Magaling talaga si Sin City, guys. Pag talagang bara per bara. Tuloy natin. Game! Okay. 10 araw bago laban. Nag-demand ng 5 minutes kada round. Talagang sobra na gamit na gulang. Pare kaway, naglo-load management. Kontrolado mo yung oras na kagustuhan. Talagang veterano moves. Ganyang galawan pare, olats pang banulang. Magulang, maging sa oras, pero walang oras maging magulang. Oh! Gasgas na angle, gasgas na angle. Baka minus points pa ng orado. Oh please, G. Ngayon ka magpaka-veterano. Pagkat yung status dito, 50, sa 6th threat ka mag-big T, magre-retiro sa akin tong veterano. Pagkatapos mo mag-60, mula nung stage 1 panay call out. Ganda rin yun, magre-retiro sa akin tong veterano pagkatapos maging 60. 60 years old, yung sinasabi ni 6th Threat. Kasi pag 60 years old ka na, automatic magiging senior citizen ka na. At sa tingin ko, binababaan na yung citizenship dyan sa Pilipinas. Pag 40 ka na, senior ka na daw sabi. Paano yun? Magpa-40 na ako, guys. Tuloy natin. Kala niya yung bars niya ang lupit. Puro anim, nasa isip ngayong kaumasta ulit. Sobrang atat makipaglaro sa anim. Nagbalak mangulit. Total, rush ka ng rush dyan. Ito ang Russian roulette. Desperado magpatira. Ganyan ang bitch. Yung uli nag-call out sa akin, ayun.
Laglag sa pitch. Agwat natin sobrang layo. Walang palag to pitch. Kaya sagot ko sa tawag mo, tutut, cannot be reached. Kaya, ngayon pag-usapan natin si Looney. Kayo yung magkasama sa araw na yun, di ba? Pare, you got no remorse. Kasi may source na nagtimbre, kaya tumputa, palit ruta, and quickly you change course. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa barbero umi-score pagkat ang bilis mo maka-shortcut whenever you see source! Diyan Ganon? pala galing yun. Dito pala galing yun. Galing mo ka-short kapag nakita mo ng UC source. Ang ganda na. Dito pala galing yun, guys. Pero umi-score pagkat ang bilis. Kasi may source na nagtimbre, kaya ang palag to pitch, kaya sagot ko sa tawag mo, tutut, cannot be reached. Cannot be reached, yun, no? Kumbaga, meron na siyang rhyme scheme. Binigyan na tayo ng idea kagad, na brainwash na agad tayo na merong rhyme scheme na nangyayari dito. Mag-focus na kayo sa idea na to. Nasa sa tawag na to. So, follow siya ng rhyme scheme. Ngayon, pag-usapan natin si Looney. Kayo yung magkasama sa araw na yun, di ba? Pare, you got no remorse. Kasi may source. May source daw. Timbre, kaya tumputa, palit ruta, and quickly you... Magkasama daw kayo ni Looney. So, ang explanation dito ni Sixth Street, magkasama kayo ni Looney, para nakatambay kayo, magkasama kayo, nag-enjoy kayo. Biglang meron daw tumawag na yung source mismo ni Apex. Ayan. Change course. Kaya daw siya, bigla daw siya nag-change course, umalis daw siya kagad. Kumaliwa daw siya kagad kasi para puntahan niya yung source niya. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa... So parang sinabi niya rito, bagay lang sa'yo na magpaikli ng buhok kasi sa barbero, dahil even do kahit may kasama ka na, meron kang nagpa-party-party ka o meron kang bisita, bigla kang umaalis kasi kailangan mo makuha ng drugs sa source mo. Yun yung sinasabi niya. Kasi ginamit niya yung bagay siya magpaikli ng buhok kasi mabilis kang magka-shortcut pag nakita mo ng new C-source ayun. Barbero umi-score pagkat ang bilis mo makasimbre, kaya tumputa, palit ruta, and quickly you change course. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa barbero umi-score pagkat ang bilis mo maka-shortcut whenever you see source. Sabi niya, kaya bagay sa'yo magpaikli ng buhok at sa barbero ka umi-score. Parang sa barbero ka, gupitan mo nga ako. Yun din yung score yun. Papa-score naman sa may time ka ba, gupitan mo ako, pa-score naman. Kumbaga, pasingit naman ako, bigyan mo ako ng haircut. Pero ganun yung sinabi niya, kasi mabilis kang shortcut. Ibig sabihin, mabilis kang umalis, papunta doon sa ruta mo, bigla kang lumiliko, nag-shortcut ka para makakuha ka para makita mo yung source mo. Yung source, yung C-source ang ginamit niya. Napakahusay din. Doon pala galing yun. Nawala sa Apex. Mahusay din pala yung pagkakagawa niya. Yun pala yung pinagtatalunan ngayon ng mga kalaban ni Sixth, which is understandable naman. It makes sense naman pala yung sinasabi ni Sixth about doon. Basta, wag mo lang tatanggalin sa konteksto. Kasi ang ginagawa kasi, ginagamit nila yung konteksto, yung nilalaman, yung content, tapos nilalagay nila sa ibang konteksto. May tawag doon yung parang tawag dito. Basta may tawag yun kasi. Ganon? Diba? Ganon? Ganon ba isusukli mo sa yung say mate? Double meaning ba pag sinabing iyong rep inmate? Kasi wala ng artifice, wala nang nire-rep C8, wala ng grupo, wala ng Looney, kaya wala na rin nire-replicate. Kaya proud na proud sa yung nanay mo. Nanay mo? Kasi may ibang kinakasama na yung nanay niya. Kaya sa battle rap na lang nilalabas yung hatred ng supot. Yung lalaki mas bata ng higit 10 taon. Dame Pex, ang lungkot. Ang sakit siguro sa pakiramdam na everyday siyang may kantot, binalibaliktad lang ng bata na parang Apex versus Mot. Pero wala. Matagal na akong retired sa mga personalan na yan. Ang gusto ko lang na batukan to. Ito'y sampal mula sa asawa ni J. Clown, partner ni Husky, saluhin mo, bato-bato. May pahabol na ribat mula kay Shea, at kung ano-ano, di ba tinatawag mo akong tamod? Pues tinatawag mo akong tamod? Pues masarap ba sa tinatawag mo akong tamod? Pues masarap ba sa pakiramdam pag sinabing nagmana lang ako sa'yo, kaya wasak tong unggoy na batusay.
Apex. Oh, y'all start making this post. I got 8 disposed. I just raped this hoe. Mula sa estilo, pagkatao, this Apex knows na dinaisect ko tong unggoy and left this Apex pose. Kaya salamat sa isa buhay. Apex pose. Yung ape expose. Parang na-expose siya yung unggoy na to. Na-expose. Ganun yun. Dito sa inyong binalato at sa mga sumugal sa'yo, kayo naging makitid sa taya nyo. Fuck boss lots. Fuck iniwan na anak. Yung prediction mo, palyado, walang gas-gas kang binadibag, ikay malinis, tinarbaho. Bonus na lang yun, pero kung bibigyan ko ng grade yun, kay 6th threat na kagad yung 3rd round. Tuloy natin. All 3 rounds, sa tingin ko, nakuha ni 6th threat. Hindi ko alam pa paano mananalo sa Apex, but hindi ko alam sa judge siya, pero sa tingin ko, nakuha ni 6th threat all 3 rounds. Round 10, Day 2, Isabuhay 2019 Finals, Apex vs 6th Threat. Maging ice 1 beses para sa kanila pa. Kung pwede lang, panalo silang pareho doon. Pero tournament to, Isabuhay 2019 champion, na boto ng hurado 6-3, magingay para ay 6-3. At least may bumoto pa rin kay Apex, but there's no way. Walang pag-asa si Apex na manalo dun sa all 3 rounds ni 6th threat. Ganun pa man guys, big props pa rin kay Apex kasi sa tingin ko, wala, 4 years ago wala pa yun. Kasi bago pa lang si Apex naman sa panahon na yan eh. And I think sa panahon na to, different na ano na siya, MC. Mas magaling na siya sa ngayon, sa tingin ko. At sa tingin ko, ngayon din, mas magaling na si 6th threat. Nakita ko na yung laban niya, mas mahusay, mas maganda, mas may laman. Siguro yung sa laban na to, bibigyan ko lang to ng 9 siguro. Kasi sa tingin ko, yung style nila almost magkadikit, but hindi lang ganun yung effective yung ginawa ni Apex sa tingin ko. Masyadong malayo yung agwat ng sulatan ni 6th Threat at Apex. But meron namang laban si Apex talaga. Hindi lang talaga ganyan, hindi lang talaga siya pang finals yung sulat niyan. Ganun pa man, maraming salamat guys. Kung nagustuhan niyo, sa tingin ko panalo talaga si 6th Threat. Doon pala galing yung Caesars na yun. Kaya masyado rin intense yung laban, wala lang tayo masyado makita na pwede nating himayin, na pwede nating pag-aralan, pwede nating bigyan ng pwedeng knowledge, makapag-share tayo, ano ba yung mga bagay-bagay, gano'n pa man. At the end of the day, okay pa din. Hindi ko na babasahin yung mga judge dahil tama naman yung prediction ko, panalo naman si 6th Threat. At sa tingin ko, dahil naman sinabi naman, champion naman siya dyan eh. Pero ngayon napanood ko na yung laban, he deserves it. Ganun pa man guys, maraming salamat sa lahat ng mga bagay na, kung nandito pa rin kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Sana tinapos nyo yung video. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sabihin nyo sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na paligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga palang goal po, ingat kayo na dyan. Peace out. Nabubulol na ako.